Akala niya, kaibigan. Pero isa pala itong nilalang mula sa bangungot. Ano kayo ngayon? Akala niyo kung sino kayong malalakas, mga pakialamero? Itigil mo na to, Mantrona Auring. Wala ka mapapala sa ginagawa mo. Manahimik ka! Kasalanan niyo lahat ng ito. Kayo ang dahilan kung bakit nabulilyaso ang plano ko. Dapat napatay ko na si Alejandro. Dapat wala na siya. Magandang araw, Miss Soledad. Bata pa lang po ako, mulat na ang mga mata ko na hindi ganoon kaganda ang buhay namin. Ang tatay ko po ay nagpuputol ng puno at nagbababa ng mga niyog. Si nanay naman po ay isang labandera. Madalas naman po nag-e-extra siya sa pagtatanim. Saksi ako sa mga pagod ng magulang ko para mabuhay lang kami. 10 kasi kaming magkakapatid at pang-5 ako sa panganay. Ang iba kong nakatatandang kapatid, mga nagsiasawa na. Dahil sa gusto kong tulungan ng magulang ko, tumigil ako sa pag-aaral para makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho pinapasok ko. Pero nagbago ang lahat nang magtrabaho ako sa alkalde. Ako nga po pala si Miko. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, pare, sure ko na ba? Saan? Nakasasama ka sa akin. Ilang beses mo na ako tinanong tungkol dyan. At isa lang ang sasagot ko, oo, sure na ako. Bakit ba paulit-ulit ka? Baka kasi biglang magbago yung utak mo eh. Baka bigla kang umayaw. Ba't naman ako ayaw? Kailangan ko ng pera. Wala sa dugo ko yung magiging maarte ako. Bukas na ang alis, di ba? Oo, bukas luluwas na tayo. O teka, nakahanda na ba yung mga gamit mo? Siyempre naman. Basta talaga usapang trabaho, wala akong pinapalagpas no. Aba, siyempre, trabaho na lumalapit. Aatras pa ba ako? Hindi ba kakasibak mo lang sa trabaho mo? Oo. Bakit nga ba? Gago kasi yung amo kong lalaki. Akala mo, binayaran niya pati kaluluwa ng mga trabahador niya. Walang puso, saka walang konsensya. Oh, easy lang. Hindi natin kaharap ang boss mo ha. Teka, ano ba kasi nangyari? Sinagot mo ba siya? Ano pa nga ba? Masama ang ugali eh. Pagod na ang mga tao, gusto pang gawing robot. Ayaw ipahinga ang mga tauhan niya. Sa tingin mo, sino matutuwa sa ganun? Sa bagay, yung mga amo talaga na walang konsiderasyon. Sinasamantala yung mga taong kailangan ng pera. Sinabi mo pa. Kaya ako, kahit kailangan ko ng pera, alam ko ang tama at mali. Hindi ako magpapaalipin ng sobra, no? Huwag kang maglala. Yung magiging amo mo, sobrang bait. Marunong makisama sa mga tauhan niya. Talaga? Oo naman. Sa tingin mo ba babalik ako dun kung masama ugali nun? Sayang nga si tatay. Sana magkasama kami nun. Kaso nagkasakit kaya bawal muna. Pero buti na lang wala kang trabaho ngayon, no? Sakto lang din yung dating mo eh. Kailangan ko talaga ng pera. Ikaw kaya kagad yung una ko naisip na tumawag si Don Alejandro. Basta ha, maaga tayo bukas. 2 buwan din tayo ron. Ano nga pala yung magiging trabaho natin doon? May mga kasama ba tayo? Wala, tayo lang. Ayusin natin yung opisina ni Mayor sa bahay niya. Konting renovation lang. Ganun lang. Ah, galing ha. Nakisiguro ng tiwala sa inyo ng mayor na yon. Sinabi mo pa. Simula pa noon, doon na nagtatrabaho si tatay. Siguro nagugustuhan niya yung gawa namin. At nakakatipid siya. Sa bagay, hirap din kumuha ng maraming tauhan tapos hindi pulido yung gawain, no? Oo, yun ang iniiwasan ni Sir Alejandro. Nga pala, mauna na ako ha. Marami pa kasi akong asikasuhin. Ah, sige. Basta bukas maaga tayo ha. Daanan na lang kita. Oo, sige. Salamat. Nakangiting nagpaalam sa akin si Arvin. Hinintay ko lang siyang makalayo bago ako pumasok sa bahay. Sinabi ko na rin sa mga magulang ko kung anong oras ang alis namin bukas. Marami ring paalala si nanay tungkol sa pupuntahan kong trabaho, lalo na nung papasakay na kami ni Arvin sa tricycle. Natawa pa nga ako, kulang na lang. Ayaw na niya akong paalisin.
Ilang araw din ang biyahe namin dahil malayo ang lugar. At nang makarating kami sa lupain ng alkalde, siya agad ang sumalubong sa amin. May ngiti pa ito sa mga labi niya. Oh, Arvin. Kayo pala. Agad, papasukin niyo na sila. Salamat po, Don Alejandro. Magandang araw po. Magandang araw din, Arvin. Oh, siya na nga ba yung papalit sa tatay mo? Opo, si Miko nga po pala, kaibigan ko. Oh, masipag ba ito? Alam mo naman, ayoko yung patamad-tamad. Lalo na sa trabaho. Naku po, Don Alejandro, di niyo po naitatanong. Mas masipag mo po ito sa akin. Kayang-kaya niya mag-sideline ng 3 trabaho sa isang araw. Loko ka naman, oh. Sobrang sipag na. Pero iyo, alam mo ba, masama rin yung pinapagod mo masyado yung sarili mo. Ang pera, madaling kitain yan. Pero pag namatay ka na, hindi mo na madadala yan sa hukay. Yun nga rin po yung sinasabi ko sa kanya, Don Alejandro. Huwag siya masyado masipag. Walang masama sa pagiging masipag, Arvin. Doon nga yung mayaman ng tao, hindi ba? Basta tandaan, kalusugan lagi ang una. Naks talaga si Don Alejandro. Hindi na talaga nagbago, kaya idol ko po kayo. Ikaw talagang bata ka. Simula noon hanggang ngayon, bolero ka pa rin. Sayang at di mo na nakasama ang tatay mo, pero ayos lang yan. Basta magpagaling siya ka mo, ha? Oo nga po pala. Ang sabi ni tatay, maraming salamat daw po sa pagsagot ng gamutan niya. Nahiya nga daw po siya sa inyo. Wala yun, iyo. Malaki rin ang naitulong sa akin ng tatay mo. Pero bago ang lahat, pumunta na muna tayo sa mansyon, ha? Para makakain at makapagpahinga na kayo. Tama-tama, gutom na ako. Oh, ikaw ba, Miko? Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi Totoo? Oo, hindi. Sinungaling, kanina ka pa nagre-reklamong gutom ka eh. Napakadaldal mo kasi. Ang saya din yung pagbastahan kayong dalawa. Miko, huwag ka na mahiya. Kainin mo lang kung anong gusto mo. Isipin mo lang na bahay mo rin ito. Di ba sabi ko sa'yo mabait yan si Don Alejandro? Maraming salamat po, Don Alejandro. Tara na sa loob. May mga kailangan pa akong puntahan. Sumunod nga kami ni Arvin kay Don Alejandro. May kasama siyang 3 bodyguard na nakauniformeng itim. Sobrang mangha ko sa paligid ng mansyon. Maraming tanim na matatayog na puno tulad ng akasya, pine tree, mangga at marami pang iba. Magaganda rin ang mga halaman at halatang alagang-alaga yon ng hardinero. Pagdating sa loob ng mansyon, mas lalo pa akong namangha. Masigla ang loob, maraming furniture, mga painting, vase na may halaman, at pati mga sculpture. Habang nililibot ko ang paningin ko sa paligid, biglang may isang dalagang babae na lumitaw sa harapan ko. At malapad ang ngiti niya. Katabi niya ang isang matandang babae na seryoso naman ang mukha. Pareho silang nakauniforme. At sa tingin ko, mga kasambahay sila. Chona, Kaori, mabutit nandito na rin kayo. Tapos na ba kayong mamalengke? Tapos na po, Don Alejandro. Mabuti naman. Aga pala, kilala niyo naman ito si Alvin, anak ni Tensyo. Ito naman si Miko, kaibigan niya. Kahalili kay Tensyo. Magandang araw po. Hi, Chona nga pala. Sa akin, hindi ko magpapakilala. Hindi na, no? Taon-taon naman kita nakikita eh. Grabe siya, oh. Ako nga pala si Auring. Pero tawagin mo akong matrona Auring, naiintindihan mo? Opo. Kung gano'n Don Alejandro, una na muna ako sa kusina, may aayusin pa ako. Sige lang, Auri. Nga pala, Chona, ikaw na muna bahala sa kanila, ha? Aakyat lang ako sa taas. Opo, boss, maasahan niyo ako. Sige. Aakyat na lang muna ako, ha? Opo, salamat po ulit. Uy, Chona. Oh, Hanggang ngayon pala, masungit pa rin yung matandang yun. Jesus, ano naman bago dun? Kaya ikaw, Miko, mag-ingat ka dyan sa kanya. Madaling manita yun. Kapag may nakita siyang mali, ay nakuyari ka talaga.
Oo, salamat sa paalala. Sa tandaan mo, Matrona Auring ang itawag mo. Huwag na huwag mong tatawaging nanay yan, di ka Aling Auring. Matrona lang dapat. Bakit patrona? Ewan ko, mali ko dyan. Gusto mo, tanungin mo siya. Ha? Joke lang, to naman. Malalim na salita raw sa Tagalog. Basta tumutukoy yun sa mga paggalang, ganun. Sa kayo nang pinili niya eh. Alam namang tutulan pa natin yun. Sa bagay, tama ka. Huwag kang maglala pare. Swerte ka sa amo. Minalas ka nga lang sa mayordoma. Baliw, baka mamaya marinig tayo. Tara na nga sa kusina para makakain na kayo. Naghain na kami kanina. Sa unang araw namin sa mansyon ng alkalde, napansin ko agad ang pagiging palangiti ni Chona. Pero kabaligtaran naman niya si Matrona Auring. Laging nakasimangot na para bang may ginawa kaming masama kahit wala naman. Mabait din si Don Alejandro at kung meron sa pagkainan, pinapakain rin niya sa amin. Dahil bukas pa magsisimula ang trabaho, nagpahinga muna kami ni Arvin. Pagod na pagod kami sa biyahe at hindi ko na napigilan ang antok. Kinabukasan maaga kaming nagising ni Arvin. Kinausap na agad kami ni Don Alejandro tungkol sa mga gagawin. Kaya maaga pa lang, sinimulan na namin ang pinapagawa niya. Si Chona naman ang naghahatid ng pagkain tuwing break time. Wala si Don Alejandro sa buong maghapon dahil abala siya sa munisipyo. Kaya si Matrona Auring ang tumitingin sa amin. Aminin ko, minsan, kinailangan ko talaga siya. Grabe naman makating yun. Parang gusto tayong kainin ng buhay. Ganun talaga yun. Akala mo laging may dalaw. Huwag mo nalang pansinin. Hi! Oo, ba't hindi pa kayo nag-aayos? Alas 4 na. Ay nako, tama na yan. Parating na si boss. Magagalit yun, lalo na pag nakita kayo nagtatrabaho pa rin dyan. Bukas nyo na ituloy yan. Maaga pa naman ah. Pero mas gusto ni bossing na maaga kayong nagpapahinga para may lakas kayo kinabukasan. Ganun ba? Hindi ba siya magagalit kung ititigil namin to? Hindi, bakit naman magagalit? Mas magagalit pa ngayon pag nakita kayo nagtatrabaho sa ganitong oras eh. Si Matrona Auring, di ba siya magagalit? Huwag nyo napansinin yun. Sabi sa akin ni bossing na pag oras ng pahinga, dapat wala nang nagagawa. Salamat! Ulog ko na Lord. Ay, pagod na ako. Gusto ko naman magpahinga eh. Salamat, Chona ha. Wala yun, sige na, punta na kayo sa tulugan nyo. Tapos maglinis na rin kayo ng katawan. Uy, huwag sabihin. Pag nanasahan mo kami ha? Sira, ano pag nanasaan? Ang kapal naman ang mukha nito. Sabi mo maglinis kami. Type pa pala kami ano. Hindi grabe ang utak mo Ba't kailangan ba maglinis? Kasi parating na si bossing. Sasabay tayo sa hapunan. Kagabi kasi may meeting siya kaya hindi kayo nakasabay. Ito talagang si Arvin oh. Lahat ng kalokohan dala-dala. Hindi na nahiya kay Chona. Tatanong lang naman ako eh. Wala namang masama doon. Tara na nga, puro ka kalokohan eh. Sanay na ako dyan, Miko. Chona, salamat ulit ha. Punta na kami sa kwarto. Oo, sige lang. Tara na, hihirit ka pa eh. Ay, grabe nakakapagod. Sinabi mo pa, mabuti na lang at maaga tayong pinagpahingan Chona. Si Matrona Auring lang naman yung ayaw magpahinga ng maaga eh. Hindi pa dumating si Chona, baka mamaya abutin tayo ng gabi dun. Ganun ba talaga yung Matrona Auring? Para kasing hindi ko siya nakikitang humingiti eh. Simula pa nung nagtrabaho ako dito, ganyan na talaga yun. Walang pagbabago. Si Don Alejandro ba may pamilya siya? May mga anak? Sabi ng mga nasagap kong chismis, sunod-sunod daw namatay yung pamilya ni Don Alejandro. Ha? Grabe naman. Teka, anong kinamatay? Sabi ng doktor, sakit daw na hindi magamot. Pero sabi naman ng iba, kulam daw. Kulam yung buong pamilya ni Don Alejandro. Kulam? Bakit naman? Mukha namang mabait si Don Alejandro ah. Yun nga rin ang pinagtataka ng lahat eh. Sa dami na pwedeng kulamin, pamilya niya pa talaga. Ang bait kaya nila.
Baka may galit lang sa kanila. Siguro nga. Ganun nga rin yung iniisip ng mga tao eh. Tahimik lang akong nakinig sa sinabi ni Arvin. Pero sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng awa para kay Don Alejandro. Sa likod pala ng pagiging mabait at palangiti niyang tao, may tinatago siyang hinanakit sa buhay. Taga-probinsya kami, kaya naniniwala talaga ako sa mga kulam at aswang. Marami na rin akong nakilalang taong nakulam, lalo na't albularyo ang lolo ko sa amin. Madalas niya akong isama sa panggagamot at sa pag-aalis ng kulam sa katawan ng tao. Nagpahinga muna kami ni Arvin bago maglinis ng katawan at pagkatapos, bumaba na kami dahil dumating na raw si Don Alejandro. Arvin, Miko, kumusta naman ang araw ninyo? Ayos na ayos, Don Alejandro. Ikaw naman, Miko, kumusta ka? Ayos lang ba ang araw mo ngayon? Opo, Don Alejandro, ayos lang po ako. Mabuti naman. Pagpasensyaan nyo na ako, hindi ko na kayo naasikaso kanina dahil marami akong ginagawa sa munisipyo. Pero bukas, baka nandito ako maghapon sa mansyon. Magandang araw po, boss. Magandang araw din. O, nasan si Auring? Nasa kusina po. Naayos nyo na ba, Chona, ang pagkainan? Yes po, sir. Tayo na lang po ang kulang para kumain. Ay, mabuti naman. Miko, Arvin, mupo na kayo sa dining table para makapag-umpisa na tayo kumain. Ikaw naman, Chona, tawagin mo na ang iba. Apo, sir. Masusunod po. Magandang araw, Don Alejandro. Nandito ko na rin pala. Umupo ka na at kakain na tayo. Kayo rin, umupo na kayong dalawa dito. Opo, Don Alejandro. Alam niyo ba, napakasarap ng luto dito ni Auring. Pagkabata pa lang kami, siya na ang tagapagluto namin. Swerte ko nga at hindi siya umaalis ng mansyon. Kayo naman ho, bakit ko naman kayo iiwan? Dito lang ho ako sa tabi ninyo. Baka hanggang paglibing kasama kita. Wala naman nung kaso sa akin yon, kahit hanggang hukay kaya ko kayong samahan. Ha? Nagbibiro lang ho ako. Kakaiba ka talaga magbiro, Auring, oh. Lahat kami napatahimik sa sinabi ni Matrona Auring. Si Don Alejandro naman nakangiti lang habang umiiling. Sakto rin ang pagdating ni Chona. Kasama ang mga bodyguard ni Don Alejandro at umupo na rin sila sa mga upuan. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang hapagkainan. Mahilig kasi magkwento si Don Alejandro. Kung ano-ano lalo na tungkol sa mga nangyari sa buong araw niya. Pagkatapos namin kumain, sinubukan ko pang tumulong kina Matrona Auring at Chona pero hindi na nila ako pinatulong. Gawain daw talaga nila yon. Sabay kaming pumanhik ni Arvin paakyat sa taas para pumasok na sa kwarto. Pero pagkapasok namin, bigla na lang siyang tumawa na agad kong ikinataka. Uy, ba't kang tatawa? Naalala mo ba yung sinabi ni Matronang Auring? Grabe. Ano namang nakakatawa dun? Siyempre, di bagay kay Matrona Auring ang maging joker. Kung wala lang sila sa harapan natin kanina, baka hindi ko napigilit tumawa. Ikaw talaga manahimik ka na nga dyan. Baka mamaya marinig tayo ng mga tao sa labas eh. Ano naman? Sumabang tumawa? Nakakatawa naman talaga si Matrona Auring. Uy, hindi ah. Nakakatawa nga. Ito naman. Tumabi ka nga dyan. Tutulog na ako. Napahilot na lang ako sa sentido habang pailing-iling kay Arvin. Lumipas na ang ilang araw ng pananatili namin sa mansyon ni Don Alejandro at hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo niya sa amin. Minsan kasi, may mga amo na sa umpisa lang mabait. Pero pag tumagal, doon mo na makikita ang tunay na ugali. Pero iba si Don Alejandro. Sobrang bait niya sa amin na mga tauhan niya. Palagi niyang inaalam kung ayos lang ba kami, kung may kailangan ba kami,
At kapag nasa bahay siya, mas mahaba pa nga ang pahinga namin kaysa sa trabaho. At ang pinakagusto ko, hindi siya pumapalya sa pasahod at palagi pa niya itong dinadagdagan. Oh, Arvin, Biko. Ito nga pala ang mga sahod ninyo. Salamat po, Don Alejandro. Maraming salamat po, Don Alejandro. Kaya pala, Biko. Nagpapadala ka ba ulit sa probinsya ninyo? Opo eh. Ibibigay ko po sana sa mga magulang ko. Napakabait po namang anak. Eh ako po, Don Alejandro. Hindi po ba ako mabait? Pag-iisipan ko. Ay, Robby naman, Don Alejandro. Pero lang syempre. Ay, mabait ka rin. Kaya pala, Biko, kung magpapadala ka bukas sa pamilya mo, pwedeng sumabay ka na sa akin para bawas na rin sa pamasahe mo. Talaga po? Oo naman. Mamasyal na rin kayo ni Arvin bukas sa syudad. Sigurado akong magugustuhan nyo ron. Treat yourself. At bibigyan ko rin kayo ng allowance para makapambili kayo bukas. Yes, sakto. Salamat, Don Alejandro, ha? Sige na. Bukas ko na lang ibibigay yung mga allowance ninyo, ha? Salamat po talaga ng marami, Don Alejandro. Ramdam na ramdam ko ang ngiti at saya sa labi ni Arvin. Kahit ako, hindi ko mapigilang ma-excite para bukas. Sinabi rin namin kay Chona ang plano namin. At kahit siya, nagpaalam din kay Don Alejandro. Pinayagan naman siya. Linggo-linggo rin akong nagpapadala ng pera kina nanay. Hindi rin ako masyadong gumagastos. Malayo kasi ang mga tindahan at kumpleto naman ang mga kailangan ko sa mansyon. Kaya naman nakakatipid din ako. Panay pa rin ang pagsusungit sa amin ni Matrona Auring. Pero nasanay na rin ako sa ganun niyang pakikitungo. Tanging si Chona lang ang madalas naming nakakausap. Lalo na tuwing break time. Wala akong ibang nararamdaman kundi saya sa trabaho ko. Pakiramdam ko, sinuwerte talaga ako sa pag-alis sa dati kong pinagtatrabahuhan. Hanggang isang gabi, bigla akong nagising. May naririnig akong iyak at kaluskos mula sa labas. Tumayo ako mula sa higaan at lumapit kay Arvin para gisingin siya. Arvin, gising! Ayun. Kumising ka, samahan mo ako sa labas. Ito pa ako, ikaw na lang. Tumayo ka na dyan, samahan mo na ako. May titingnan lang tayo. Ayoko nga, ikaw na lang. Pinilit ko pang gisingin si Arvin pero ang sarap ng tulog niya kaya ako na lang ang lumabas. Pagbukas ko ng pinto, malamig na hangin agad ang sumalubong sa akin. Patay na ang bawat ilaw sa hallway, pati na rin sa hagdanan. Hinanap ko kung saan gagaling yung ingay hanggang sa may nakita kong anino. Naglalakad ito papuntang kusina. Pagdating ko sa kusina, lumingalinga ako pero wala namang tao. Pero ang pintuan naiwang bukas. Dumaan ako ron. Pagtingin ko sa labas, wala ring tao. Pero may naaninag akong tumatakbo papunta sa kakahuyan. Biglang nagliparan ang mga ibon sa puno. At nagulat ako nang may lumipad sa ere. Kalahating katawan lang. May malalaking pakpak. At alam ko kung ano yon. Manananggal. Sa sobrang takot na makita niya ako, agad akong nagtago. Ilang beses din ako nagdasal na sana hindi niya ako makita. Uy, ano iniisip ko dyan? Kanina ka pa tulala, may problema ka ba? Wala. Anong wala? Kagabi ka pa wala sa sarili mo. Yung pagpasok ko ng kwarto, tulala ka na tapos hindi ka na makausap. Wala yun. Walang pansinin. Tara na nga. Nasa na ba si Chona? Yun o, bumili ng damit. O tara, sundan natin. Sige. Gusto ko na rin umuwi. O bakit parang hindi ka masaya? Kahapon na parang excited ka pa. Masaya ako ah. Arvin! Miko! Oh, yun na pala si Chona oh. Sinubungin ko lang ah. Oo, sige.
Naglakad nga si Arvin papunta kay Chona. Ilang beses pa akong napabuntong hininga habang tinitingnan si Arvin papunta sa pwesto ni Chona. Masayang nag-uusap ang dalawa at para bang tuwang-tuwa sa pagpasyal namin. Samantalang ako, hindi maalis sa utak ko ang nakita ko kagabi. Gustuhin ko mang mag-enjoy, kaso lang hindi ko magawa. Bago pa kami umuwi, kumain muna kami sa karinderyang tinuro ni Chona. Mas maraming nakain sa amin si Arvin dahil marami siyang in-order. Ako naman, walang gana talaga. Kaya yung in-order ko, si Arvin na lang din ang umubos. Si Chona, tanging itlog lang ang binili niyang ulam. Pagka-uwi namin, agad na sumalubong sa amin si Matrona Auring. At nakataas ang kilay nito. Parehas kaming napayuko ni Arvin dahil sa takot kay Matrona Auring. Si Chona naman, pilit ng ngiti ang iginawad sa kanya. Oh, bakit ngayon lang kayo? Matrona Auring, medyo napasarap kasi yung paggagala namin sa syudad eh. Alam mo namang may trabaho ka dito, hindi ba? Tapos yan ang idadahilan mo? Pasensya na ho, nakalimutan ko yung oras. Dapat yon ang inaalala mo. Ay, naku, napaka-irresponsable mo. Matrona Auring, huwag niyo na pong pagalitin si Chona. Kasalanan ko rin naman po eh. Sinong gusto niyong pagalitan ko? Kayo? Hindi naman po sa ganun, Matrona Auring. Medyo Hoy, kayong dalawa. Hindi porket wala kayong trabaho ngayon, magsisenyorito na kayo. Baka nakakalimutan yung katulong din kayo. Alam po namin yun. Buti naman at alam nyo. Matrona, huwag niyo naman ho silang pagalitan. Anong gusto mo, lambingin ko sila? Hindi naman ho sa ganon. Hay nako, dyan na kayo. At ikaw ha, kumilos ka na. Madami tayong gagawin. Nakakainit kayo ng dugo. Opo, ay, galit yata natin si Aling Auring ah. pagpasensyaan niyo na yun ganun talaga yun si Matrona Auring eh. Punta na ako sa kwarto para mailagay na tong gamit ko. Sige lang. Uy, thank you nga pala, Chona ha. Wala yun. Naglakad na nga si Chona papunta sa kwarto niya. Kaya napagpasyahan na rin namin ni Arvin na pumasok sa kwarto. Nagbihis lang ako at dahil gusto ko munang i-relax ang utak ko, pinili ko munang lumabas mag-isa. Naglakad-lakad ako papunta sa kakahuyan. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko namalayan na malayo na pala ako sa mansyon. Nagpalingalinga ako pero hindi ko alam ang daan pabalik. Wala rin akong nakitang ibang tao para magturo ng tamang direksyon. Subalit, napahinto ako sa paglalakad nang may maramdaman akong parang may sumusunod sa akin. Sa bawat hakbang ko, may naririnig akong kaluskos. Pero sa tuwing hihinto ako, bigla rin itong nawawala. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Lumabas ka na! Wala ka! Wisit ka talaga, Arvin. Kulatan! Grabe naman yung reaction mo, pare! Parang ka nakakita ng bulto! Gago. Teka, tulungan mo nga tumayo dito. Teka lang! Grabe! Tara, tutulungan kita. Bakit ka ba nagugulat? Kanino mo pa ba ako sinusundan? Oo! Ba't hindi ka nasasabi? Uy, kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ko pinapansin, no? Kaya naisipan ko, biruin ka na lang. Mali ko pa matatakutin ka. Baliw. Tigil-tigilan mo nga ako sa kalokohan mo, Arvin. Ito naman masyadong seryoso naman, oh. Ewan ko sa'yo. Nga pala, alam mo ba yung daang pabalik? Ha? Hindi mo pa ba alam? Hindi, kaya nga tinatanong ko sa'yo kasi kanina pa ako naliligaw. Ay, naalinti ka na. Oh, bakit? Hindi ko rin kasi alam eh. Sinusundan nga lang kita eh. Anak naman ng tokwa, oh. Ano gagawin natin ngayon, Miko? Ano pa ba, di maghahanap ng daanan. Sa lawak na lupain ni Don Alejandro, baka mamaya abuti tayo ng umaga bago makauwi. Ay, huwag ka na ngang dumaldal dyan. Maglakad na lang tayo kung ayaw mong abuti ng gabi dito. Tinahak nga namin ni Arvin ang daan pa uwi.
Hindi na namin alam kung saan kami papunta. Masakit na rin ang mga paa ko at pagod na rin ako. Pero napatigil ako sa paglalakad nang may makita akong isang lumang kubo sa may dulo. Halatang abandonado na yon. Marumi na ang paligid. Itinuro ko yun kay Arvin at naglakad ako papunta ron. Paglapit ko sa kubo, binuksan ko ang pintuan. Pinagmasdan ko ang loob. Ayos pa naman ang mga gamit. Pero bigla akong may napakang parang kahoy sa sahig. Agad kong inalis ang papag na nakaharang dito at doon ako nagtaka dahil may daanan sa ilalim ng papag. Oh, anong meron dyan? Hindi ko alam. Pero parang may daan dito pababa. Huh? Anong daan? Tingnan kaya natin. Parang naman baka mamaya makauwi dito yung may-ari tapos sabihin trespassing tayo. Sige na, saglit lang naman. Ay, naku, bahala ka dyan. Basta ako hindi ako kasali dito ha. Huwag ka lang maingay. Wala nang nagawa si Arvin nang bumaba ako. Kinuha ko ang flashlight at pagpunta sa baba, nagulat kami sa nakita namin. Maraming nakatirik na malalaking kandila sa paligid ng isang malaking bato. Sa paligid naman nagkalat ang mga manikang gawa sa tela. May mga buhok ito at may mga litrato ng mga taong nakakabit sa kanila. Pero ang talagang umagaw ng atensyon ko ay ang sinabi ni Arvin. Habang nakatitig siya sa mga manikang pinag-iikutan ng malalaking kandila. Shit! Sila Don Alejandro to! At yung asawa at anak niya. Tingnan mo, Biko, bilis! Anong ibig sabihin na to? Kinulam ang pamilya ni Don Alejandro. Base sa pagkakasunod-sunod ng manika, ganun din siguro ang sunod-sunod na pagkamatay nila. At sa huli, si Don Alejandro? Ganun na nga. Ibig sabihin, ligtas pa si Don Alejandro. Sa ngayon. Pero sino naman gagawa nito? Isa sa mga tauhan ni Don Alejandro. Huh? Ano mo naman nasabi yan? Masama mang bintang, hoy. Tanda mo ba yung ginising kita kagabi? O tapos? May narinig akong gumagalaw dun. Tapos paglabas ko ng kwarto may napansin akong lumalabas. Pero hindi ko masyadong nakita eh. Sayang naman. Anong sunod na nangyari? Sinundan ko yun. Alam mo kung ano yung nakakabigla? Ano? Yung sinundan kong tao, pumunta siya sa kakahuyan. Tapos ilang minuto lang, biglang may lumabas na manananggal. Anong ibig mo sabihin? May magkukulam na may manananggal pa? Grabe naman yun! Gano'n na nga. O kaya, iisa lang sila. Paano naman natin malalaman ang totoo dyan? Hindi ko alam. Pero kailangan natin mag-imbestiga. Uy, ang pinunta natin dito ayusin yung bahay ni Don Alejandro. Hindi para maging investigador, no? Naku, Arvin. Hayaan mo bang si Don Alejandro ang susunod nilang biktima? Hindi, siyempre. Di kumilos na tayo. Sa akin lang kasi, pwede naman nating idirekta kay Don Alejandro to nang malaman natin. Hindi ka ba nag-iisip? Kapag ginawa natin yon, mas mapapahamak si Don Alejandro. At madadamay tayo. Pwede makatakas yung gumagawa ng ganitong bagay sa mansyon. Sige, ano bang gagawin natin? Madali lang. Hahanapin natin ang mangkukulam sa mansyon. At aalamin kung sino ang aswang. Grabe ah. Mali yata na sinama kita dito eh. Lumabas na tayo dito. Baka mamaya maabutan pa tayo ng gumawa nito eh. Mabilis nga kaming lumabas ni Arvin ng kubong yon. Habang hinahanap namin ang daan pabalik sa mansyon, may nakita kaming isang babaeng papalapit sa direksyon namin. Kumulit pa ang noo ko nang makilala ko kung sino siya. May dala siyang flashlight. Nang tawagin siya ni Arvin, napansin ko agad ang gulat sa mga mata niya. Si Chona yun ah. Saan kaya siya pupunta? Hoy, Chona! Nandito lang pala kayo? Saan ba kayo galing? Naligaw kami. Namasyal lang sana kami dito sa lupay ni Don Alejandro kaso lang hindi namin alam yung pabalik. Di ba, Arvin? Oo. Tama sa imi ko. Buti na lang nakita mo kami. Kanina pa kayo pinapahanap ni Don Alejandro. Ako kanina pa ako paikot-ikot dito kakahanap sa inyo. Ganun ba?
Akala ko kasi may pinuntahan kang iba. Saan naman ako pupunta? Malay mo, may tambayan ka dito. Baliwala, no? Tara na nga, baka abutin pa tayo ng dilim dito. Sa susunod, magpaalam kayo ah. Magagalit sa akin si Don Alejandro. Sumama na nga kami kay Chona pabalik. At pagdating namin, sakto namang oras na ng kainan kaya nakisabay na rin kami ni Arvin. Nagpalusot na lang kami sa pagkawala namin. Habang kumakain, pasimple kong pinagmamasdan ang bawat tauhan ni Don Alejandro. Pinag-iisipan ko kung sino ang maaring nagtatraidor sa kanya at ano talaga ang pakay nila sa alkalde. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik lang kami ni Arvin habang palihim na nagmamatsyag sa paligid. Pero kapansin-pansin na may nagbabago na sa kalagayan ni Don Alejandro. Nagiging sakitin na siya at madalas ay hindi na lumalabas ng kwarto. Hanggang isang gabi, nakita ko si Chona na lumabas mula sa kwarto ni Don Alejandro. Agad akong nagtago para hindi niya ako makita. Ayokong agad siyang paghinalaan, pero sinundan ko pa rin siya. Nang makalabas siya ng mansyon at makarating sa kakahuyan, doon na ako nagulat. Biglang nagbago ang anyo ni Chona. Dahil sa nakita ko, agad akong bumalik sa mansyon at dumiretso sa kwarto namin. Arvin, gising. Ano ba yun? Kumising ka na nga, sabi. Istoro mo naman eh. Bakit ba? Ano ba problema mo? Nakita ko si Chona. O tapos? Nakita ko siyang lumabas ng kwarto ni Don Alejandro. Alam mo ba kung anong nakita ko? Ano? Lumabas siya ng mansyon. Tapos pumunta ng kakahuyan. Pagkatapos, bigla siyang naging manananggal. Ano? Kung gano'n, nasa na siya? Grabe naman, nakakatakot naman yan sa bait niyang yun. Aswang pala siya. Baka naman mamaya namamalikmata ka lang ha. Hindi. Sa tingin mo ba mag-iimbento ka ng kwento? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya naging manananggal. Oo, sige, paano gagawin natin? Ay, relax ka lang, di mo naman ako kaaway. So ang ibig sabihin yan, si Chona ang aswang na nangkukulam kay Don Alejandro, ganun ba? Oo, sa tingin ko nga ganun. Ano na gagawin natin ngayon? Ano pa? Di sasabihin na natin to kay Don Alejandro at kay Matrona Auring para ligtas ang lahat. Kung ganun, ngayon na natin sabihin? Oo. Pumunta nga kami ni Arvin kay Matrona Auring at sinabi namin sa kanya ang lahat ng nalalaman namin. Noong una hindi siya naniniwala. Pumunta pa kami sa kwarto ni Chona pero wala pa siya ron. Hanggang sa isinama ko sila sa kakahuyan kung saan ko nakita si Chona. Kasama namin ang ilan sa mga tauhan ni Don Alejandro at lahat sila'y nagulat nang makita ang itsura ni Chona. May mga dugo siya sa bibig niya at pati ang mga kamay niya punong-puno ng dugo. Nagulat din si Chona nang makita kami at mabilis siyang lumayo. Totoo nga ang sinabi nila, Miko. Isa kang aswang, Chona. Chona, matagal pa na ba kami niloloko? Hindi! Nagkakamali ko kayo ng iniisip! Kitang-kita ka naming lahat, Chona. Ikaw rin ba ang kumukulam kay Don Alejandro? Sabihin mo, siya ang isusunod mo, no? Hindi mo akong gumawa nun. Nakita kita kanina. Lumabas ka ng kwarto ni Don Alejandro. May bala ka na ba? Ano, gusto mo na ba siyang patayin? Hindi akong kumukulam kay Don Alejandro. Maniwala ka sa akin, Miko. Kung hindi ikaw, sino? Bakit hindi niyo tanungin si... Ano pang tinutunga-tunga niyo dyan? Patayin niyo na ang aswang na yan para hindi na makapaminsala ng ibang tao. Dahil sa sinabi ni Matrona Auring, tumingin muna sa akin si Chona. Umiling siya at pagkatapos nun, mabilis siyang tumakbong palayo. Hinabol siya ng mga tauhan ni Don Alejandro. Hindi na ako nakihabol, pero sa totoo lang, sa dami ng pinagsamahan namin, itinuring ko na rin siyang kaibigan. Habang pinapanood ko siyang tumatakbo,
hinahabol para patayin. Parang may kirot akong naramdaman sa puso ko. Hindi ko rin maiwasang mangamba para sa kanya. Napatingin ako kay Matrona Auring. Seryoso ang tingin niya sa malayo at napansin ko ang simpleng ngiti niya sa kanyang labi. Sayang yung si Chona, no? Ang bait pa naman ang pakikitungo niya sa atin. Hindi lahat ng mabait ay totoong tao na. Madalas sila pa ang nagtatago ng totoong pagkatao nila. Tulad ni Chona, aswang naman pala siya. Pero may sasabihin siya kanina eh. Pwedeng nagsisinungaling lang siya para kaawaan siya. Pumunta na kayo sa kwarto niyo, ako nang bahala rito. Tara na, tol. Tumango na lang kami kay Matrona Auring. Siguro, tama nga siya. Baka gusto lang talagang lumusot ni Chona. Naglakad na kami ni Arvin pabalik sa mansyon. Pagdating sa kwarto, hindi ako agad nakatulog. Ang dami kong iniisip. Bumalik na rin ang mga tauhan ni Don Alejandro. Pero ang balita, hindi nila nahuli si Chona. Mabilis daw itong nakatakas. Kinabukasan, ramdam na ramdam ko ang antok habang nagtatrabaho kami ni Arvin. Kahit gusto kong magtrabaho, parang wala naman akong gana. Oh, bakit nakatulala ka lang dyan? Wala kang gana magtrabaho ngayon? Hindi ko alam pare. Para kasing may mali eh. Anong mali naman? Iba yung pakiramdam ko eh. At hindi ko masabi. Sa tingin mo ba tama yung ginawa natin kay Chona? Mabait nga siya, pero isa siyang aswang. Mapanganib kaya yung ganun. Hindi ko nga alam kung paano siya nakakatagal dito. At isa pa, dapat nga matuwa ka eh. Oh? Bakit naman? Tinatanong pa ba yan? Aba syempre dahil natulungan natin si Don Alejandro, ibig sabihin wala nang kulam. Ligtas na siya. Paano kung hindi siya mangkukulam? Ano ba yung sinasabi mo pare? Ginagawa mo namang komplikado ang lahat eh. Ikaw na nga ang nagsabi. Pwedeng iisa lang sila. Ewan ko ba? Iba kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Parang may mali. Huwag mo nang isipin yan. Hindi mo na kailangang guluhin pa yung utak mo dyan. Oo na nga. Tara na nga magtrabaho na nga tayo. Ayaw mo nun. Hindi na tayo mahihirapan sa pag-iimbestiga. Tapos hindi pa tayo napahamak. Sa bagay, tama ka. Oh, bakit ang lungkot mo? Huwag mo sabihin, type mo si Chona, no? Gago, hindi ah. Joke lang. Pero maganda rin naman kasi si Chona eh. Ay, bilisan na nga lang natin dito. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi ko na lang pinansin ang pangaasar ni Arvin. Alam kong wala akong mapapala kung papatulan ko pa siya. Sa mga sumunod na araw na wala si Chona, naging tahimik ang mansyon. Hindi pa rin lumalabas si Don Alejandro at si Matrona Auring lang ang nakakapasok sa kwarto niya. Dahil rest day namin at nakasahod na rin kami, nagpaalam kami kay Matrona Auring na lalabas muna. Pinayagan naman niya kami. Habang nasa palengke kami ni Arvin, naglilibot at tumitingin ng pwedeng bilhin, pareho kaming nagulat sa biglang pagsulpot ni Chona sa harapan namin. Agad kaming naalerto. Baka may masama siyang balak. Kami nga ang nagsuplong sa kanya kay Matrona Auring. Arvin! Nico! Lintik! Punta dito yan! Huwag mo sabihin kakainin na tayo! Ano kailangan mo sa amin? Mali ang iniisip niyo sa akin. Ano pinagsasabi mo? Aswang ka! Nakita ka namang mata ko. Nakita ka naming lahat. Please, huwag nating pag-usapan dito. Doon tayo sa lugar na walang tao. Oy! Alam na namin yung galawan ganyan. Tapos ano? Papatayin mo kami. Nice try ah. Hindi nga kasi ganun. Sige nga. Ano gusto mong pag-usapan natin? Tungkol kay Don Alejandro, kapag hindi natin nagapan ang gagawin sa kanya ni Matrona Auring, siya ang susunod na mamamatay. Sabay kaming napahinto ni Arvin sa narinig namin. Nagkatinginan pa kami. Parehong hindi makapaniwala. Pero bago pa kami makapag-isip,
Bigla kaming hinatak ni Chona papunta sa isang iskinita. Wala na kaming nagawa. Sobrang lakas niya. Pagkarating namin sa tagong lugar, bigla niya kaming hinagis. Napaupo kami ni Arvin sa semento at ramdam ko ang sakit sa balakang. Si Arvin naman reklamo agad. Aray ko naman pare, sakot doon. Ano kailangan mo sa amin, Chona? Grabe sakit na pit ko. O Jonah, kapag pinatay mo kami, sisiguraduhin kong mumultuhin kita ha. Pwede ba? Manahimik nga muna kayong dalawa. Ay pare, nagalit yata si Jonah. Huwag ka nang madaldal. Ako na nga lang kakausap. Siguraduhin mo makakaligtas sa akin ng buhay ha. Chona, ano yung tinutukoy mo kanina? Bakit mo binanggit si Matrona Auring? Dahil yun ang totoo. Totoo. Si Matrona Auring ang pumatay sa pamilya ni Don Alejandro. Alam niyo bang lumalala na ang lagay ni Don Alejandro ngayon? Hindi ko siya mapuntahan. Hindi ko siya mailigtas. Dahil sa ginawa mo. Anong ibig mo sabihin? Teka, may pruweba ka ba sa mga sinasabi mo? Gusto niyo ng pruweba? Sige, may pupuntahan tayo. Sa tingin mo ba sasama kami sa'yo? O hindi no? Di ba amigo? Sasama ako. Ano? Ako naman na nababaliw ka na ba amigo? Sasamahan mo yan? Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ay naku naman, ano ba naman? Ito nakakabaliw na talaga kayo. Arvin, hindi kita pinipilit. Kung ayaw mo sumama, ayos lang naman eh. Ito na, joke lang naman eh. Sasama na ako, ito na oh. Dahil sa naging desisyon ni Arvin, sumama na kami kay Chona. Hindi namin alam kung saan kami papunta. Sumakay kami ng tricycle palayo sa syudad. Matarik ang dinaraanan namin. Puro kawayan sa paligid. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang taniman ng palay. Bumaba si Chona, kaya bumaba na rin kami ni Arvin. Tahimik lang kaming sumunod sa kanya hanggang marating namin ang isang maliit na kubo. Doon siya huminto at hinihintay kaming pumasok. Tumingin muna ako kay Arvin. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalangan, pero tinatagan ko ang loob ko. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Pagpasok namin, isang matandang lalaki ang bumungad sa amin. Nakaupo siya, pero napansin kong sa ibang direksyon siya nakatingin. Kahit nasa harap lang naman niya kami. Bulag siya. Sino naman siya? Si Tatay Dante, isang albularyo. Hindi ba nabatay ka na niya? Asuka di ba? Wala akong rason para patayin siya. At isa pa, itinuring niya akong tatay. Nandito kami para sa sinasabi mong ebidensya. Hindi para makilala yung tatay mo. Kung wala ka namang ipapakita, alis na lang kami. Ikaw, iyo. May dugo ko ang albularyo, tama? Teka, paano mo nalaman yun? Dahil nararamdaman ko. Manghuhula pala to pare. Ikaw naman, may sakit ang tatay mo. Satay. Opo, tama kayo. Hindi lang ako albularyo. Alam niyo ba kung bakit ako nagkaganito? Dahil kay Matrona Auring. Malakas siyang kalaban. Napatay niya ng sunod-sunod ang pamilya ni Don Alejandro. At hindi siya nanghihina. Isa si Tatay Dante sa lumaban sa kanya. Pero sa sobrang lakas niya, hindi niya kinaya. Ibig sabihin, si Matrona Auring gumagawa nito? Teka lang. Paano niyo nalaman na si Matrona Auring ang gumagawa nito? Dahil dito. May inilapag si Chona sa mesa. Mga papel, litrato at isang notebook. Binuklat ko pa ang notebook. Isang diary. Napahinto ako sa pagbabasa. Nakasulat doon ang detalye ng pagpatay ni Matrona Auring sa pamilya ni Don Alejandro. Sa selos nagsimula ang lahat. Simula bata pa lang, magkababata na sina Don Alejandro at Matrona Auring. Mahal na mahal siya ni Matrona Auring. Pero nasaktan siya
ng ibang babae ang pinakasalan ni Don Alejandro. Kaya malakas ang itim na mahikang gamit niya. Dahil sa matinding galit, inuna niya ang asawa ni Don Alejandro pagkatapos ang mga anak. Kung ganun, hindi niya papapatayin si Don Alejandro. Nagkakamali ka. Matagal na niyang balak patayin si Don Alejandro. Pero pinipigilan lang namin. Pinadala ko si Chona sa mansyon para alamin kung sino ang nangkukulam. Pero isa siyang aswang. Paano mo siya pinagkatiwalaan? Dahil hindi siya masamang aswang. Sa tingin niyo ba kung masama siya, itatagal siya sa mansyon ni Don Alejandro? Sa bagay, mabait si Chona mula pa lang noon. Pero ang pinagtataka ko, bakit niya gustong patayin si Don Alejandro kung mahal niya to? Yan ang hindi ko rin masagot. Baka selos at inggit. Pero pakiramdam ko ay may mas malalim pa. Mas malalim pa? Tulad ng ano? Hindi namin alam. Pero sigurado ako yun ang dahilan kung bakit ganun kalakas ang itim na mahika ni Matrona Auring. Ikaw, Chona, bakit ba gusto mo tulungan si Don Alejandro? Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nandun ako para bantayan at protektahan siya. Kaya sana pagkatiwalaan niyo ko. Kailangan ko kayo. Kailangan mo kami? Kailangan ko ng katulong para mailayo si Don Alejandro kay Matrona Auring. Paano naman namin gagawin yun? Kailangan nating maitakas si Don Alejandro ngayong gabi sa mismong mansyon. Teka lang, delikado yun, tol. Baka mamay sumabi tayo at mapatay pa tayo dyan. Wala na tayong oras. Habang nasa kamay siya ni Matrona Auring, mas lalala ang sakit niya. Kapag pinatagal pa natin to, baka huli na ang lahat. Naging mabait sa inyo si Don Alejandro, di ba? Kaya sana tulungan niyo siya. Kung yun lang ang tanging paraan para matulungan siya, sige, papayag ako. Ano ba naman? Seryoso pa talaga kayo? Arvin, hindi ka ba naawa kay Don Alejandro? Ayaw mo ba siyang tulungan? Siyempre, gusto ko naman. Kung ganun, sumama ka sa amin. Itatakas natin si Don Alejandro sa kami ni Matrona Auring. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Gusto ko pa pong mabuhay. Huwag kayo mag-alala. Nandun ako. Tutulungan ko kayo. Nagplano muna kami nila Chona kung anong gagawin mamayang gabi. Pagkatapos noon, muli na kaming bumalik sa mansyon. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Arvin. Dahil sa plano naming pagtakas kay Don Alejandro, ilang beses rin kaming pasimpleng sumisilip malapit sa kwarto niya. Ang problema, mahigpit ang mga bodyguard na nakabantay at halos hindi rin umaalis si Matrona Auring doon. Pagsapit ng gabi, mas lalo kong naramdaman ang kaba sa dibdib ko. Si Arvin naman, paikot-ikot lang sa kwarto namin. Halatang hindi mapakali. Kinakabahan na talaga ako, pare. Paano kung mapahamak tayo sa gagawin natin? Pwede ba? Baka pwede ikalma mo yung sarili mo. Mas lalo tayong mapapahamak kung uunahin mo yung kaba mo. Delikado nga kasi to. Alam ko namang delikado, pero isipin mo na lang, maliligtas natin si Don Alejandro. Basta kapag namatay na yung mga ilaw, doon tayo kikilos. Yun kasi ang plano namin. Si Chona ang bahalang magpatulong sa ibang tauhan sa labas. At siya rin ang magpapatay ng kuryente sa buong mansyon. Kami naman ni Arvin, agad kaming pupunta sa kwarto ni Don Alejandro para kunin siya. Lumipas ang ilang oras. Pareho kaming napatayo ni Arvin nang biglang mamatay ang ilaw sa kwarto namin. Napasilip ako sa bintana at nakita kong buong mansyon ay nawalan ng kuryente. Agad kaming kumilos. Tahimik kaming gumalaw ni Arvin papunta sa kwarto ni Don Alejandro. Nang makarating kami sa pasilyo, nagkagulo ang 3 bodyguard na nagbabantay. 2 ang bumaba. Isa lang ang naiwan sa tapat ng pintuan. May nakita akong vase sa tabi ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bodyguard na naiwan. Paglingon niya sa amin, agad ko siyang tinukpok gamit ang vase. Tumumba siya at bumagsak sa sahig. Baka pagtapos nito,
Ulungan na yung bagsak natin. Baka mamaya mabatukan pa ako ng magulang ko eh. Manimik ka na nga lang dyan. Parang na pumasok na tayo sa loob. Oo na. Don Alejandro! Don Alejandro, nasa na po kayo? Pare, mukhang wala dito. Libutin na lang natin yung buong kwarto ni Don Alejandro. Tingin tayo sa balkonahe. Madalas siya nandun tumatambay eh. Sige, tara. Pare, ay si Don Alejandro oh. Putik, nagtatalo na siya eh. Don Alejandro! Agad akong tumakbo papunta sa balkonahe para pigilan si Don Alejandro. Nakatayo na siya sa mismong bakod. Gawa ito sa bato. Pagtingin ko sa katawan niya, puro sugat, parang nagnanana. Maputla na rin ang balat at halatang malaki ang ipinayat niya. May binubulong siya habang umiiyak. Hindi namin ito maunawaan. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit sila namatay. Dapat mamatay na rin ako. Don Alejandro, huwag niyo pong gagawin yan. Tama po si Miko. Maghulas na po kayo. Edwin, ito lang ang tamang gawin. Ito lang para matapos na ang lahat. Don Alejandro, huwag po. Nandito po kami para iligtas kayo. Mula sa itim na kulam ni Matrona Auring. Makinig po kayo sa amin. Pare, anong gagawin natin? Lalapit ako sa kanya. Kakausapin ko siya. Paano? Basta diyan ka lang. Kailangan ko nang mamatay. Kailangan ko na. Don Alejandro, huminahon po kayo. Paano ko gagawin yun? Wala na ako. Wala na ang lahat. Kaya ito na lang ang dapat para masundan sila. Hindi po ito ang sagot, Don Alejandro. Wala akong paisip. Kundi ito. Gusto ko nang sundan ang pamilya ko. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak ko. Nababaliw na ako. Hindi ko na maintindihan. Dahil may kumokontrol po sa inyo. Isang mong kakulam. May taong gumagawa nito para mamatay kayo. Pero hindi pa huli ang lahat. Nandito kami para iligtas kayo. Paano nangyari yun? Bakit? Si Matron Auring po ang may kagagawan. Siya ang dahilan ng lahat. Kaya Don Alejandro, sumama na po kayo sa amin. Ililigtas namin kayo kahit anong mangyari. Ang sakit! Ang sakit! Umalis na kayo sa utak ko! Tama na! Don Alejandro! Huwag po kayo gagalaw, mahuhulog po kayo! Don Alejandro! Malaking hakbang ang ginawa ko para abutin ang kamay ni Don Alejandro. Pero hindi ko siya naabot. Dumulas ang kamay niya mula sa akin. Malakas na sigaw ang narinig ko habang nahuhulog siya mula sa balkonahe. Nanlaki ang mga mata ko. Sumigaw si Arvin at mabilis na tumakbo papalapit sa akin. Nanginginig ang mga kamay at paa ko. Hindi ako makagalaw hanggang sa nakarinig kami ng malakas na pagaspas. Doon namin nakita si Chona. Nasa ere ito. Hawak-hawak si Don Alejandro na walang malay. Nasalo ko siya, kaya huwag na kayo mag-alala. Kailangan ko lang siyang dalhin kay Tatay Dante. Grabe, kinabalo ko doon pare. Pero buti na lang ayos na. Buti naman. Salamat, Chona. Sa pagliligtas mo kay Don Alejandro. Wala yun. Lumabas na kayo ng mansyon. Doon tayo magkita sa lugar na sinabi ko. Oo, sige. Chona, Oh, ang ganda mo pa rin kahit aswang ka. Kaso lang yung buko parang hindi ka nagsusuklay. Aray ko, ba't ka naman nababatok, Miko? Nagawa mo pa talaga magbiro. Joke lang naman eh. Ay, sige nauna na ako, sumunod kayo. Dahil sa utos ni Chona, agad kaming umalis ni Arvin sa mansyon. Lakad at takbo ang ginawa namin para lang makasunod agad sa kanila at hindi kami maabutan
ng mga tauhan ni Don Alejandro. Pagdating namin sa tinukoy na lugar, umakyat kami sa bakod at pagkalagpas, nakita naming may naghihintay na tricycle. Pinasakay kami. Wala pang isang oras, nakarating na kami sa tirahan ni Mang Dante. Nandun na si Don Alejandro. Nakahiga sa papag. Nakatali ang mga kamay at paa niya sa lubid. Hanggang ngayon, wala pa ring malay. Wala pa rin ba siyang malay? Oo, Ano nang susunod natin gagawin? Susubukan tanggalin ni Tatay Dante yung kulang kay Don Alejandro. Hindi ba mas madali yun? Dahil kilala na natin kung sino ang mangkukulam. Yun ang problema. Kahit kilala na natin siya, mahirap tibagin ang kulam na yun. Malakas na kalaban yan si Matrona Auring. Grabe din siya, no? Nga pala, bakit hindi siya nagpakita kanina? Hindi ko rin alam. Hinanap ko siya pero kahit anino niya wala. Chona, uumpisahan ko na ang ritual. Kung ayos lang, lumabas ka muna. Baka hindi mo kayanin kapag nandito ka. Opo, Tay Dante. Lumabas nga muna si Chona at kami nila Arvin kasama si Mang Dante ang naiwan sa loob. May kinuha si Mang Dante na palayok. May baga na ito. Nilagyan niya ng insenso at iba't ibang halamang gamot. Kinuha rin niya ang mga nakabungkos na tangkay ng kawayan sa kapinahiran ng asin at langis. Mang Dante, hindi po ba bulag kayo? Paano niyo po nagagawa itong lahat? Kahit bulag ako ay matalas ang aking pakiramdam. Sa ulo ko na ang bahay ko at lahat ng ginagawa ko. Ganun pala. Nga pala, Meko, alam mo ba kung saan ang kinaroroonan ni Auring? Sa tingin ko, sa lupain po ni Don Alejandro. May kailangan akong ipagawa sa inyo ni Chona. Kailangan ninyong sunugin ang lungga ni Auring para mas umepekto ang gagawin kong ritual. Ngayon na po? Oo, ngayon na. Sigurado akong kumikilos na si Auring para pigilan ang ritual ko. Sige po. Pupunta na kami ni Chona. Mag-iingat kayo. Miko, ikaw na ang bahala sa aking anak. Opo. Maasahan niyo po ako. Salamat. Teka lang, Mang Dante. Paano naman po ako? Kailangan kita dito. Ayos lang ba na manatili ka muna rito? Good idea yan. Ayos na ayos po. Bye-bye, pare. Kahit kailan talaga, duwag ka. Sige na po, Mang Dante. Alis na po kami. Kayo na po muna bahala kay Don Alejandro. Oh, ba't ka lumabas? May problema ba sa loob? Kailangan natin bumalik sa mansyon Bakit? para sunugin ang lugar kung saan ginagawa ang ritual ni Matrona Auring. Doon sa maliit na kubo? Oo, doon. Sigurado ako nandun na si Matrona Auring. Kailangan natin siyang lansihin. Paano natin gagawin yun? Madali lang. Makikipaglaban ako sa kanya. Sirain mo lahat ng gamit niya sa pangkukulam. Kaya mo ba? Paano ka? Kaya ko ng sarili ko. Tara na, malapit na mag-umaga. Bawal tayong abutan ng liwanag habang nasaan yung aswang. Bibilisan ko na lang ang lahat. Tutulungan kita, Chona. Ang mahalaga, matigil ang kalokohan ni Matrona Auring. Tama ka. Kailangan na natin siya pigilan. Handa ka na ba? Oo naman. Muli kaming sumakay sa tricycle na naghihintay pa rin sa labas ng mansyon. Kaibigan pala ito ni Mang Dante. At alam na rin niya ang plano sa pagtakas ni Don Alejandro. Madaling napakiusapan ni Chona, kaya wala pang isang oras ay nakabalik na kami. Pagkababa namin sa bakod, ibinigay sa akin ni Kuya Buboy ang 1 galon ng gasolina. Nagpasalamat kami bago kami maglakad papunta sa kubo. Pero nang malapit na kami, biglang huminto si Chona, kaya nagtaka ko. May pinahid siyang langis sa katawan niya. Ilang minuto lang, nagbago na ang anyo niya. Miko, tandaan mo kailangan masira ang lungga ni Matrona Auring. Pati lahat ng gamit niya sa pangkukulam.
gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Umaasa kami sa'yo, Miko. Nga pala, Chona. Pasensya ka na sa nangyari ha. Naintindihan ko. Kahit ako baka ganun din ang naging reaksyon ko. Wala akong galit sa'yo. Wala akong sama ng loob. Salamat, Chona. Buong akala ko, lahat kasi ng mga asong masasama. Pero binago mo yung paniniwala ko. Mas mabait pa nga ang puso mo kaysa sa mga ibang tao. Aswang man ako sa paningin mo, may pusong mamon pa rin naman ako, no? Ang drama mo naman, tara na, kumilos na tayo. Buksain na natin si Matrona Auring. Pagkatapos naming mag-usap ni Chona, nagpatuloy kami papunta sa kubo ni Matrona Auring. Si Chona ang naunang lumapit, habang ako'y nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Doon ako hindi makikita ni Matrona Auring. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, nakita ko na siyang lumabas ng kubo. Bit-bit niya ang kanyang tungkod at hinarap si Chona. Nakita ko kung paano siya magalit. Habang nakaharap si Chona, nagkaroon ako ng pagkakataong buhusan ng gasolina ang likuran ng kubo. Sinilip ko pa sila bago ako pumasok. Pagbaba ko sa ilalim, isa-isa kong binuhusan ng gasolina ang mga gamit niya at sinira ang mga ito. Pagkatapos, sinindihan ko ang isa sa mga kandilang nakatirik at unti-unting nagliyab ang loob ng kubo. Agad akong umakyat at lumabas. Paglabas ko, nakita ko na sila Chona at Matrona Auring. Naglalaban na sila. Wala kang laban sa akin. Kayang-kaya kitang patayin. Iyan ang akala mo. Dahil ito na ang oras na mawawala ng kasamaan mo. Sige, ilabas mo ang kaya mo. Sinugod ni Matrona Auring si Chona, pero agad namang nakalipad si Chona. Nagtaka ko, bigla siyang nanghina. Paglingon ko, tumataas na pala ang apoy sa kubo. Kasama nito ang makapal na usok na unti-unting kumakapal sa paligid. Napatingin si Matrona Auring sa kinatatayuan ko. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Bigla siyang naglakad papunta sa kubo habang umiiyak at sumisigaw. Hindi pwede ito. Ikaw ang may kagagawa nito. Tama. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Miko! Takbo! Huwag ka titingin sa mata niya! Kapag nagkataon, gagawa siya ng ritual para palaming kabilisan mo! Hindi kayo makakatakas sa akin. Dahil sa babala ni Chona, mabilis akong tumakbo palayo. Pero napalingon pa ako. Nakaluhod si Matrona Auring, nanginginig sa galit at sa hindi inaasahan, nadapa ako. Tatayo na sana ako pero bigla kong naramdaman na nasa ere na ang katawan ko. May humahawak sa liig ko, mahigpit pero wala akong nakikitang kamay. Parang may humihigop sa hininga ko. Hirap akong huminga, hindi ako makapagsalita. Unti-unting nawawala ang lakas ko. Sinubukan kong kalampagin ang mga paa ko pero walang nangyari. Biglang lumapit si Chona para tulungan ako. Pero tinalsik siya sa ere. Tumama siya sa lupa. Kasunod nun, isang malakas at nakakakilabot na tawa ang narinig namin. Isang halakhak na parang baliw galing sa isang nilalang na sinaniban ng demonyo. Ano kayo ngayon? Akala niyo kung sino kayong malalakas, mga pakialamero? Itigil mo na to, Matrona Auring! Wala ka mapapala sa ginagawa mo! Manahimik ka! Kasalanan niyo lahat ng ito. Kayo ang dahilan kung bakit nabulilyaso ang plano ko. Dapat napatay ko na si Alejandro. Dapat wala na siya. Wala kayong alam. Mga wala kayong alam. Bakit kayo nakikialam? Dahil mabuting tao si Don Alejandro, kaya gusto namin siyang iligtas. Mabuting tao? Yan ba ang akala niyo sa kanya? Kahit kailan, hindi siya naging mabuting tao.
Anong ibig mo sabihin? Kung mabuti siyang tao, sa tingin niyo mapapatayin niya ang sarili niyang anak? Pinalaglag niya ang dinadala ko para lang hindi madumisan ang pangalan niya. At para mapangasawa niya ang anak ng isa sa mga makapangyarihang politikal. Ganun ba ang mabuting tao? Pagkatapos sabihin niyo ni Matrona Auring, bigla akong nalaglag sa lupa. Ubo at kingalak naramdaman ko. Hinahabol ko ang paghinga ko habang pinagmamasdan si Matrona Auring. Umiiyak at parang may batang hinihele sa kanyang bisig. Kahit wala naman siyang hawak. Kibot ng dibdib, lunod sa lungkot at sinasayaw-sayaw pa niya ito habang nakangiti. Magsasama na tayo, anak. Kaunting panahon na lang. Iaalay natin silang lahat para mabuhay ka. Nico, kailangan na nating makaalis dito. Sige, tara na! At bakit kayo aalis? Ha? Sa tinig niyang yon, biglang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Parang may pumipigil. Parang may kumokontrol sa katawan ko. Pinilit akong hilahin ni Chona, pero kahit siya, hindi niya ako maigalaw. Nico, hindi kita mahina. Mauna ka na, Chona! Mauna ka na! Hindi kita iiwan sa kanya. Sige na, Chona. Sa ating dalawa, ikaw ang mas nanganganib. Malapit na ang bukal liwayway, oh! Tiningnan ako ni Chona ng ilang beses. Parang ayaw pa rin pero binigyan ko siya ng isang huling ngiti. Maya-maya pa lumipad siyang palayo. Sinigawan pa siya ni Matrona Auring pero huli na ang lahat. Alam kong tama ang desisyong yon. Kung mapapahamak man ako, buong puso ko itong tatanggapin. Pero naramdaman ko ang pagbali ng mga paa ko. Sunod ang braso. Humihingal ako at dumaraing. Paglingon ko, nakita ko si Matrona Auring na may binubulong sa hangin. Tama na, Matrona Auring! Itigil niyo na po ang paghihiganti ninyo! Hindi ako titigil. Ikaw, Chona, winakasan niyo ang plano ko. Alam ko pong may kaputihan pa dyan sa puso ninyo. Huwag ninyong hayaan kayong lamunin ang galit. Wala nang natirang kabutihan. Sa tingin mo ba mapapatawad ko si Alejandro? Hindi kahit kailan. Kung namubuhay po ang anak ninyo, sa tingin niyo ba magugustuhan niya ang ginagawa ninyo ngayon? Lumapit si Matrona Auring. Lumuhod siya sa harapan ko. Nakangiti pero malamig ang mata. Takot na takot ako. Pero nang tingnan ko siya sa mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lungkot, pangungulila. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Isa lang ang gusto kong ibigay sa kanya. Pangunawa. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Palayain niyo na po ang sakit. Hayaan niyo nang maghilom ang sugat. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pagtatraidor ni Alejandro. Hindi ganun kadali yon. Alam ko po, hindi madali. Pero kung magpapatuloy kayo, baka kayo na mismo ang mawala. Hinagis ako ni Matrona Auring sa isang puno. Pakiramdam ko bali-bali na ang buong katawan ko. Dumudugo ang ilong ko at parang binibiyak ang ulo ko. Palapit si Matrona Auring, galit na galit, ngunit may dumating. Si Chona, may hawak siyang kahoy. Tahimik siyang lumapit. Hahampasin na sana si Matrona Auring pero biglang napaluhod si Chona. Sinabunutan siya ni Matrona Auring. Nakaligtas ka pa? Bumalik ka pa? Mabuti na rin yan para sabay ko na kayong patayin. Naiintindihan ko na ang galit mo.
Hindi lang selos ang dahilan, kundi ang pagbubuntis mo. Yun ang dahilan, hindi ba? Oo, kaya wala kayong karapatang pigilan ako. Pero mali ito. Matrona Auring, sa tingin mo ba ikasasaya mo ang lahat ng ito? Gumapang si Chona papalapit sa akin at inakay ako. Samantalang si Matrona Auring, hawak-hawak ang liig niya. Hinihingal, naghihingalo. Tatay Dante, napasok na niya ang isipan niya. Natalo ng itim na mahika ni Matrona Auring. Oo, nasunog na ang pinagmula ng lakas niya. Anong nangyayari? Bakit ganito? Napalingon kami. Si Don Alejandro, nakalakad na siya. Akay ng mga tauhan niya. Kasunod niya si Arvin. Lumapit si Don Alejandro at lumod ito. Bigla na lang siyang napaiyak. Bakit? Bakit ka nandito? Bakit ikaw pa sa lahat ng lalaki? Auring, patawarin mo ako. Sinunod ko lang ang ama ko. Akala ko, yun ang makakabuti sa atin. Makabubuti? Ang isakripisyo ang anak mo. Yun ba ang makakabuti? Hindi ko kinaya. Natakot akong lumaban. Patawarin mo ko. Lumapit si Matrona Auring at sinakal si Don Alejandro. Wala ni isa sa amin ang gumalaw. Pinanood lang namin ang tensyon. Maya-maya pa ay binitiwan niya na ito at napaiyak na lang siya. Kung papatayin mo ako, ayos lang. Tatanggapin ko. Basta mapapatawad mo ako. Hindi ko na kayang pumatay. Mas gusto kong magdusa ka habang buhay. Kaya isinusumpa kita. Tatanda kang mag-isa, Alejandro. Tatanggapin ko ang lahat ng ito para sa kapatawaran mo. Umalis si Matrona Auring sa mansyon. Gusto sanang habulin ni Chona pero pinigilan siya ni Don Alejandro. Tama na. Huwag mo na siyang habulin. Pero baka may gawin pa siyang masama, Don Alejandro. Hindi na. Tapos na. Wala na siyang babalikan dito. Tinalikuran na niyang pangkukulam. Oo. Pero nasira siya ng sakit. Ng galit. Don Alejandro, sana po may natutunan kayo. Ang kasakiman sa pag-ibig at kapangyarihan ang sumisira sa puso ng tao. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa pangyayaring yon, bumitaw sa posisyon si Don Alejandro. Hindi na rin bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Umalis si Chona. Umalis din kami ni Arvin. At habang nasa biyahe kami pauwi ng probinsya, Grabe pare, akala ko hindi na kayo uuwi ng buhay eh. Pero ito tayo, pauwi na. Marami akong natutunan. Hindi lang trabaho, kundi paano maging tao. Parang pelikula no? Kamusta na kaya si Don Alejandro? Hindi ko alam. Pero sana tahimik na yung puso nila. Lalo na si Matrona Auring. habang nasa bus kami, inalala ko ang lahat. Kay Don Alejandro, kay Matrona Auring, kay Chona. Lahat sila nagturo sa akin ng isang bagay. Ang galit, kapag itinago, unti-unting sisira sa puso mo. Walang perpektong tao, pero pwede tayong matutong magpakumbaba at tumanggap. Kung may nagkasala sa atin, ipaubaya natin ang hustisya sa Diyos. Dahil siya lang ang tunay na nakakaunawa. Ang buhay ng tao ay maikli lang, kaya wag nating pasanin ang lahat. Sa halip, turuan natin ang ating mga sarili at ang mga ating anak
na magmahal, magpatawad, at huwag manakit ng kapwa. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Nawa po ay may matutunan kayo. Miss Soledad, maraming salamat sa pagpili ng kwentong ito. At more power sa inyong channel.